papers na confidential. So, it's not true. Ayaw mo sumagot. Tagalogin ko na lang yung sagot ha. Actually, nagtataka ako sa narrative nila. There was one time, meron akong narinig na interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds? Di ba si Karen Davila? Yun ang natin niya. Baka yun ang pagkaintindi si Karen Davila sa mga pangyayari, no? Kung investigasyon ko po sa confidential fund, baka hindi talaga nahimay-himay ni Karen Davila kung ano ang nangyari. Baka kulang lang ang pag-understand ni Karen Davila, no? Si Bibi Sara ay ayaw mag-on, si Bibi Sara ay ito ang in-explain ni Bibi Sara lahat na nangyari at sana gamitin lang natin brain. So, mahiya naman tayo. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I received it. Hindi, wala silang tinanong sa akin kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one has been what happened from me. And then the next time, na umattend ako para samahan yung mga Pwede kasi totoo natin. Oo nga, isip ko may kwento na wala talaga nagtanong kay Bibi Sara na ganito, paano mo ginamit ang confidential fund, magkano ang confidential fund, may dokumento ka bang pagkakita na magaling ang confidential fund. Isip ko may nagkwento. Ang tinatanong nila yung mga OPP, yung mga empleno ng OPP, yung COA, yun ang ginigisa nila. To the end na yung Suarca ay na-condemn. Yung isa din na ni Bibi Sara na-condemn. At namin pinakondemn nila. Pero hindi sila nagtanong kay Bibi Sara. Wait pa. Bibi Sara. PRO, so hindi ko nag-concede and they were doing updates during my proclamation. Tama ba? Hindi na ang inyong proclamation. Yeah, ano nga maganda kakagulo nga inside. Pero mga katatatics, napag-alaman natin sa isang interview ng new governor ng Cebu, mga katatatics, na si Pamela Baricuato, na ayaw pa nang mag-concede ni Gwen Garcia. Naku naman! Ayaw tanggapin ang pagkatalo, ayaw i-declare na talo na siya. Grabe, kahit nagulong. Ang bigas ng pono ni Gwen Garcia talaga mga katatatics, gusto mananatili sa power. Grabe talaga, wala naman nagawa, ayaw pang umalis. At ito pa mga katatatics, ang kasuhan siya ni Pamela Baricuato sa lahat ng mga anomalyang nangyari sa Cebu. Patay ka talaga, wakwak ka ng Cebu. Ayun na, ha? The table just turned. Ito panoorin natin. Forgive me for having to ask this ng Governor-elect, pero do you think yung pagkakawatak ng unity, all these political issues kind of quote-unquote turned the people of Cebu off from Governor Gwen Garcia kasi dati kaaliado siya ni President Duterte tapos lumipat siya sa PNP. I think that's also one of the factors why the Cebuanos turned against her and favored me. But also, there are many supposed anomalies that have been committed under her watch. Are you going to pursue investigations into these? Nako, patay ka talaga, wakwak ka ng Cebu. Ito ay sagot ni mga katatatics. Yes, we should. I intend to pursue any cases that is associated with this one. Yes. Kasi it's not only me, it's the province of Cebu, also it's the people. Diba? Kung nagkasala sila against the people of Cebu, then they should be answerable to me. Sabihin ko plus mananalo mga pangarap mo pag may kasama. Ang saya! Sabihin ko plus may chance ka manalo. Anywhere, anytime. Ano ka kuya? Sabihin ko
former president sa kanyang komposisyon sa laman? Una po, wala naman kasi tayong issue na kahit anong order to suspend proclamation. Although may mga I think pinafile po na kaso, hindi pa po kasi kumilos yung kaso, kapapay lang ng isang araw. Kung hindi tayo nagkakamali, I think it was filed, kung hindi Sabado, it was filed yesterday. Nung Sabado o nung Friday, so wala pa yung raffle, wala pa tayong action ng